case, pagka nagkaroon po tayo ng broker's meeting or including seller's meeting is mamimit din po natin si Engineer Simplicio. So for the affiliates, we have the Simplicio Artero Construction Services, Combuild, JKY Properties Corporation, and JK Realty. So for our developer, ang hahawak po sa atin ay si JK Properties Corporation po. So for Simplicio Artero, ito po yung kanilang mga projects na nag-develop. So we have the Kathleen Place 3 and Kathleen Townhouses located in Las Piñas and Quezon City. So for the JK Properties naman po, yung Kathleen Places 1, 4, and 5, Jeanette Garden, and Patricia Executive. So these are some of their projects po. Pero under po sa iba't iba pong mga companies na affiliated po under ng JKY Group of Companies. So we have the Combuild Development Corporation. Si Combuild naman po, siya naman po yung ating major contractor. Pero we also have mga subcon. Depende po sa dami ng i-develop. Pero ang ating major po is under din po ng ating company. So si Combuild po yun. So currently, we're able to launch 10 projects across Metro Manila and Cavite. As I've mentioned, dito po sa Laguna, pang 11, ito po yung first project nila. So currently, we're able to sold 1,477 units across all projects na po. Ito po ay ano po, turnover na units. This is as of July lang po. And for the overview regarding po doon sa kanilang existing project, so we have the Molino project. So just in case lang po na may mga clients kayo na interested doon sa Manila projects or Cavite projects, so i-discuss ko lang po briefly yung current project na meron po si JK po. So first po is yung sa ating sa Molino po. So we have 3 models, pero currently dalawa pa lang po yung naka-out sa market. So we have Model 1 and then we have the Model 2. So Model 2, ito naman po siya. So pagdating po dun sa house specs, sa price, same lang po siya. Ang difference lang po ng dalawang model is yung passage, particularly ito pong balcony area. So for the Model 1, ito po ang ating balcony. So ito po siya. So 2 full panel, tapos meron siyang 2 full panel window, and meron siyang maliit na window. Sa actual turnover, ito po ang itsura niya. Ito po. So yan. Doon naman po sa Model 2 natin, buo po siya. Ito po. So buo po yung unahan ng balcony niya. So 4 full panels. Sa actual turnover, ito naman po siya. So for the price po, for Molino, starting po natin sa kanila is 5.995 or almost 6 million for mid-unit. So townhouses din po sila, ang mid-unit nila is 6 million. And then sa kanila naman po mga end-unit, starting po ng 8.5. Ano po? So ano po yung specs po ng ating bahay? So we have 3 bedrooms. Medyo malabo lang po dito, pero sa drive naman po malinaw. So for presentation purpose, medyo maliliit lang po yung ano, pero makikita nyo naman po yung actual na picture niya doon po sa ating drive na po. So we have 3 bedrooms.
po. So for the pay term naman, so ang ating reservation fee for Molino is 50,000 and then ang required DP po natin is at least 10% po. So kapag po ang nakuha natin na unit is RFO, 6 months po ang ating terms. Pag naman po ongoing, so we have 12 months and kapag po pre-selling is 18 months to pay po ang ating DP. And then we also offer discount, pero ito po ay payable within 7 days lang. Meaning kung halimbawa po mag-expand sila ng DP, may discount po sila na 10% pero payable within 7 days. Pag naman po spot cash, TCP, babayaran nila ng buo, 10% din po yung discount pero within 7 days lang din po kailangan i-settle. So for the buyer's freebies naman po, ito po ay applicable for pre-selling at saka po ongoing na units. Kapag po ang buyer natin nagpa-reserve for Molino, makaka-receive po sila upon turnover ng 2 units po ng aircon. So yan po ay for Molino lang po yan. So ano naman po ang para sa ating seller? So sa sellers naman po, makaka-receive naman po sila ng 20,000 during reservation. So kapag po nag-reserve si buyer, halimbawa, for instance today, nag-reserve siya, tapos ang mode of payment niya is cash. So makaka-receive agad siya ng 20,000. Makukuha niya agad yung 20,000 niya. Pero kapag po online transfer, so upon validation, so ipaprocess pa po natin. Ano po? So for the sellers, as I mentioned, so 20,000 po yung makukuha natin during reservation. And on top of that, makaka-receive din po sila ng 2,500 na boosting allowance. Pero sa boosting allowance, yan po ay kailangan i-liquidate. Meaning, kailangan dinamit talaga nila for boosting purposes. Ito po. Pero yung 20,000, kahit anong kung ano nyo dyan, wala namang problema. So ito lang po, yung kailangan ay may resibo sa madaling sabi. Yan po ay kailangan gawa natin ng liquidation. Pero all of this ay marireceive nyo kapag po during reservation ay kumpleto po yung documents na isasubmit natin. Ano po ba yung mga kailangan? So first po, to valid IDs at saka po verify yung PIN number ng ating po buyer. And then, we also need 2% COEC or payslip po during reservation. Ano po? So for the amenities, same pa rin po, sa Molino pa rin po ito, multi-purpose hall, commercial space, basketball court, parks and recreation, and of course, needed po yung ating community. So dito na po tayo sa project natin for Bay Laguna. So ito po yung perspective ng ating unit or model para po dito sa ating project. So wala po tayong particularly sa ating pong tawag dito, sa ating bahay. So we just simply call this as Kathleen Place. Yung project po natin, Kathleen Place po. Actually, Kathleen Place 6 siya eh. Yung sa Molino 5, so dito po 6. And then sa model naman po, Kathleen Inner, Kathleen End, or Kathleen
po yung kanilang mga stall po. Ano po? So, for the floor plan naman po natin, so for our unit po, so we have 2-story, 3 bedrooms, 2 toilet and bath. So, meron po tayong carport, and then malawak na service area. So, for the dimension naman po, ito po nasa drive po ito. Kahit huwag na po kayo mag-picture, kasi makukuha niyo po yan sa drive para at least malinaw po, no? Dito naman po, nakalagay po dito yung sukat. So, for our mid-unit, 52 po kasi ang ating lot area, 50 din po ang floor area. So, for the first floor po, yung floor area po natin sa baba is 24, and then sa taas naman po ay 28. Kaya in total, 52 pa rin po siya. Bedrooms po natin, di ba po tatlong ating bedrooms? Yung bedroom 1 and bedroom 2, 6 square meter po ang bawat isa. And then 10.5 naman po para sa ating master's bedroom. Yung service area natin, ito po, 8 square meter po ito. Actually, yung service area natin mas malaki dun sa bedroom 1 at bedroom 2 kasi 6 lang po yun. Service area po natin is 8. And good thing about this is yung service area po natin is naka-enclosed. Meron na po siyang bakod na 1 meter. May hollow block na po siya. So, unlike dun sa ibang developer na open, kaya wala pang privacy agad. So, kailangan nyo pang ipaayos. So, dito po, meron na siya na 1 meter. So, nasa inyo po kung papataasan nyo na, papabungan nyo. Discretion na po yan ng mga buyers natin. For the, naman po, carport, gated na rin po ito. Yung atin pong unit is may gate na rin po siya na kasama. Ito po. So, dun sa magtatanong kung pwede daw po pang palagyan ng bubong, pwede po, pero mag-release po si engineer ng parang pinaka-template or layout na para sa bubong, para isa lang po standard. Yun yung magiging itsura. Ito po. And dun sa may mga tanong regarding po dun sa unahan or yung passage po ng mga bahay natin, bawal po ang paayos, bawal pong i-modify. Pero kung sa likod po, pwede naman po siya. Huwag lang po yung sa harapan. So as much as possible, yung unahan po, dapat po siya ay maintain. No po? And then, doon naman sa mga end units naman po natin, kung may mga buyer kayo na gustong ipa-extend or ipa-enclose, upon, po yan, tawag dito, subject for approval. Ito po, kung ano yung ating ipalalagay. So, kailangan lang po natin mag-present ng plan kung ano po yung ipapagawa natin doon sa extra space po natin. So, for the price naman po, for mid-unit, so, ang TCP po natin, introductory price po natin is 2.875. For end naman po, is 3.6, and then for end core naman po is 4.8. So, sa end po natin, starting po tayo nasa around 78 ang atin pong sukat. So, this is the turnover unit. Pero ito